Sa kasagsagan ng Grand National Talent Quest, tila huminto ang buong Pilipinas. Sa mga jeepney, palengke, eskwelahan at opisina, iisa ang pinag-uusapan. Ang Do-Re-Mi, Dorinda Alcaraz, Regina de la Peña, at Mira Talavera. Mula sa libo-libong nag-audition, unti-unting nabuo ang Top 24. Naging Top 12 at ngayon ay 5 na lamang ang natitirang magtatagisan para sa Grand Finals at sa inaasam na titulong The Next Big Star. Kasama pa sa huling 5 sina Princess at Ashley. Ngunit sa puso ng publiko, 3 ang tunay na umangat. 3 ang sinusundan. 3 ang hindi mapigilang pag-usapan. Sa bawat trending clip, sa bawat fan edit, sa bawat sigaw ng audience, mas lalo pang kumikislap sina Dorinda, Regina, at Mira. At habang sumisikat silang 3, may mga presensyang tahimik na nagmamasid sa kanila. Mga matang hindi nila nakikita. Mga aninong hindi nila nararamdaman. Mga taong may sariling dahilan kung bakit sila interesado sa 3 dalaga. Si Minerva Gutierrez, ang utak at puso sa likod ng buong Patimpalak. Isang business tycoon na may reputasyon sa industriya bilang strikta pero makatarungan. Tahimik, ngunit mapagmatsyag, at malamig pero may kakaibang lambing sa mga taong pinaniniwalaan niyang may tunay na potensyal. Sa lahat ng hurado, siya ang pinakakinatatakutan ng mga contestants. Hindi dahil sa pagiging malupit, kundi dahil hindi siya nagsisinungaling. Kung pangit ang performance mo, sasabihin niya. Kung kulang ka, ituturo niya. Kung kailangan mong masaktan para gumaling, hahayaan niyang masaktan ka. Para sa kanya, ang katotohanan ang pinakamahalagang regalo. Ang postura niya ay parang general na sanay mag-utos. At ang bawat hakbang niya ay may bigat na parang may sariling musika. Pero ang pinaka nakakakaba ay ang kanyang mga mata. Malalim, matalas, at parang may kayang tumagos sa kaluluwa. Kapag nakaupo siya sa judge's table, hindi siya basta nanonood. Parang may sinusukat siyang hindi niya binabanggit. At sa bawat pagangat ng kilay niya, may pakiramdam na parang may lihim siyang alam. Isang plano na hindi pa panahon para ilabas. Isang katotohanang siya lang ang nakakaunawa. Tahimik siya. Maaruga sa tamang tao. Mapanganib kung tatawirin. At sa likod ng kanyang katahimikan, may aninong gumagalaw na hindi pa nakikita ng iba. Si Farrah Celestine, ang pinakamakinang na teen superstar ng bansa sa kasalukuyan. Sa edad na 17, nakamit na niya ang pangarap ng milyon-milyon. Sold-out concerts, platinum singles, at isang karerang sinasamba ng buong industriya. Kaya nang inimbitahan siya para maging hurado, walang nagtanong kung bakit. Si Farrah ang
pamantayan ng tagumpay. Maganda siya sa paraang parang gawa sa liwanag. Mahinahon ang kilos, pino ang salita, at ang boses niya ay malamig at makintab na parang pilak na dumudula sa hangin. Pero sa likod ng perpektong imahe, may isang lihim na unti-unting kumakain sa kanya. Inggit, takot, pagkawala ng kinang. Sa tuwing pumapalakpak ang audience para sa Do Re Mi, kumikipot ang mga mata ni Farah. Parang may tinik na tumutusok sa puso niya. Sa tuwing pumupuri ang ibang judges, napapahigpit ang hawak niya sa ballpen. Halos mabali sa pagitan ng daliri. At sa tuwing umaawit ang tatlo, may kirot na parang apoy na dumidikit sa dibdib niya. Isang bulong na nagsasabing, baka hindi na siya ang pinakamahal ng bansa. Hindi niya ito inaamin kahit sa sarili. Pero ramdam niya. Ang kinang niya ay unti-unting natatabunan ng tatlong bagong bituin. At ang pinakamasakit, kapag tinitingnan niya sina Dorinda, Regina at Mira, may nakikita siyang koneksyong hindi niya maabot. Isang ugnayang parang sinulit ng kapalaran. At wala ang pangalan niya roon. Sa bawat ngiti niya sa kamera, may bahagyang panginginig sa gilid ng lapi. Isang senyales na ang dating pinakamaliwanag na bituin ay nagsisimulang mabiyak sa gitna. Lucian Vega, isang internationally acclaimed composer na kilala sa mga piyesang kayang mapabago ng mood ng buong mundo. Matangkad, gwapo, at may tindig na parang laging nasa sariling entablado. Ang boses niya ay mababa, makinis, at may kakaibang timbre na parang kayang magdikta ng emosyon ng sino mang nakikinig. Kapag naglalakad siya, parang humihina ang ingay ng paligid. Kapag tumitingin siya, parang lumalalim ang anino sa likod niya. At sa tuwing nakatingin siya sa Do Re Mi, hindi yung tingin ng paghanga o paghusga. Tingin iyon ng isang taong may sinusukat, may hinahanap, may inaantay. Parang bawat nota ng tatlo ay bahagi ng isang puzzle na siya lang ang nakakaintindi. At sa bawat sandaling hindi niya makita ang sagot, lalo siyang nagiging tahimik at mas nakakatakot. At si Misty, ang tapat na assistant ni Farah. Si Misty ay payat, maputla, at laging nakayuko. Parang sanay na sanay nang hindi napapansin ng kahit sino. Tahimik siyang gumagalaw. Halos walang ingay ang bawat takbang, na para bang bahagi siya ng anino ng backstage. Sa likod ng entablado, siya ang ate ng Do Re Mi. Maalaga, mahinahon, at laging naroon bago pa sila humingi ng tulong. Siya ang nag-aabot ng tubig, nag-aayos ng buhok, at nagbibigay ng tahimik na lakas ng loob na parang yakap. Pero nag-iiba ang lahat kapag si Farah ang lumalapit. Tumitigas ang mukha ni Misty. Nawawala ang lambing.
At sa loob ng isang iglap, ang dating mahinahong presensya ay nagiging malamig at tensyonado. Hindi sigawan, hindi away, pero ramdam na ramdam ang takot at pag-iwas. May tensyon sa pagitan nila na hindi nila binabanggit. Isang lumang sugat na hindi pa gumagaling. At isang lihim na hindi pa panahon para ilabas. At sa bawat pag-iwas ni Misty sa tingin ni Farah, parang may aninong dumadaan sa pagitan nila. Isang aninong sila lang ang nakadaraba. Si Orion Vale, ang mukha at host ng Grand National Talent Quest. Charismatic, mabilis mapatawa, laging may perfect timing, at parang kilala siya ng buong bansa. Pero ang totoo, walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Parang bigla na lang siyang sumulpot sa industriya. Sa entablado, ang ngiti niya ay parang ilaw. Pero kapag nakatalikod siya, may lungkot at lamig sa mga mata na hindi bagay sa isang celebrity. At minsan, kapag naglalakad siya sa backstage, parang may humahabol na anino sa likod niya. Pero kapag tinitigan mo, wala naman. At sa tuwing umaawit ang Do Re Mi, nakikita siyang nakatitig ng matagal. Hindi bilang tagahanga, kundi parang may inaantay na mangyari. Puno ang arena, isang dagat ng ilaw at sigawan. Sa itaas, umiikot ang mga drone lights na parang mga bituing sumasayaw. Sa paligid, kumikislap ang holograms na nagpapalutang ng pangalan ng bawat finalists. At sa buong bansa, milyon-milyong mata ang nakatutok sa live broadcasts. Sa judges table, nakaupo si Farah. Nakangiti sa kamera, pero nanlalamig ang mga mata. Parang may bagyong pilit niyang kinukubli sa likod ng pilak ng ngiti. Sa bawat sigaw ng fans para sa Do Re Mi, may matalim na kirot na dumadaan sa dibdib niya. Isang hapdi na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam. Pero alam niyang may dalawang apoy na sabay na nagliliyap sa loob niya. Takot na mawala ang kinang at inggit sa tatlong bituing unti-unting umaagaw ng langit na minsan ay nasa kanya. At ang pinakamasakit, ayaw niyang aminin iyon kahit kanino, kahit sa sarili niya. Puno ang arena nang sumalang si Dorinda. Mapapa ang unang nota. Mahina, parang apoy na pinupukaw pa lang. Unti-unti nagliyab ang mga ilaw, sumasabay sa paangat ng boses niya. At pagpasok ng chorus, sumiklab ang apoy sa paligid niya. Umiindayong sa bawat vibrato na parang may sariling buhay. Sa gilid ng stage, napasimangot si Farah. Hindi iyon takot. Iyon ay inggit. Mabilis, mainit, at kumakagat sa dibdib niya. Pangalawang kumanta si Regina. Sa unang nota pa lang,
umalon ang hangin sa buong arena. Malamig, malinis, parang humihinga ang espasyo. Ang tubig sa props ay umaangat, umiikot, sumusunod sa bawat kumpas ng kamay niya na parang siya ang nagdidikta ng dagat. Nanigas ang panga ni Farah. Bakit sila nagkakaroon ng ganitong spotlight? Bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng hangin. At nang sumalang si Mira, biglang tumahimik ang mundo. Isang simpleng tugtog na gitara ang nagbukas ng awit. Payapa, parang kwento ng tahanan. Pero pagdating ng chorus, tumubo ang mga bulaklak sa sahig. Sumayaw ang mga dahon. At umangat ang maliliit na mga halaman mula sa mismong stage. Parang tinatawag ng boses niya ang buhay. At sa gitna ng kagandahang iyon, napatingin si Farah sa sariling kamay. Parang may hinahanap siya. Parang may nawala. Parang may hindi na sa kanya ang mundong minsang umiikot sa pangalan niya. Pagkatapos ng huling performance, muling umakyat si Orion sa gitna ng entablado. Nakangiti, pero may kakaibang lamig sa boses niya. Mga kaibigan, narito na ang ating top 3. Sumabog ang arena sa hiyawan nang tuwagin niya ang mga pangalang Dorinda, Regina, at Mira. Para sa huling round, kakanta sila ng iisang kanta. Isang huling pagsubok bago ang koronasyon ng the next big star. Tumindig ang balahibo ng lahat nang magsimula silang kumanta. Bawat nota ay puno ng puso, takot, at pag-asa. At nang matapos ang huling linya, muling nagsalita si Orion. Mas mababa ang tono kaysa dati. Ladies and gentlemen, at ngayon, bago namin i-announce ang grand winner, boom! Biglang nagdilim ang buong arena. Isang malakas na sigawan ang sumabog mula sa audience. Nag-flash ang mga cellphone lights. Kumurap ang mga hologram. At mula sa kisame, sahig, at likod ng LED screens, may gumapang ng mga anino. Mahahaba, maiitim, at gutom. Tatlong anino may pakpak ang bumulusok mula sa lupa. Mabilis, matutulis ang mga kuko. At ang kanilang hiyaw ay parang sigaw ng bagyong nagwawala. Humugot ng malalim na hininga si Regina at itinulak pataas ang kanyang tinig. Isang matinis na nota na parang hangin na pinilipit. Umikot sa kanya ang isang buhawing liwanag at hangin. Tinangay ang mga nilalang. Ngunit mabilis silang bumalik. Mas mabangis kaysa kanina. Binago niya ang tembre ng kanyang tinig. Naging malalim, tumadagundong na himig. Mula sa sahig ay sumirit ang tubig. Humaba, humigpit, at naging pumapalot, umiikot na latigo. Tinamaan ang dalawang halimaw at naglaho sila sa pagtilamsik ng tubig. Ngunit ang huli, ang
pinakamalaki ay sumugod mula sa ulap, pabagsak na parang kidlat. Pinikit ni Regina ang kanyang mga mata at umawit siya ng mahaba. Umaalingaw-ngaw na nota, isang dambuhalang alo ng tinik at tubig ang sumalpok sa halimaw. Itinulak ito pa itaas, pataas, hanggang sa pumutok ito sa hangin na parang basag na ulap. Gumapang ang mga aninong parang ahas, mahahaba, madulas, at kumikislap ang pulang mga mata. Ngumisi si Dorinda. Subukan niyo ako. Umangat ang kanyang tinig at sumiklab ang apoy sa paligid niya. Nagliyab ang sahig, ngunit hindi man lang nadarang ang kanyang mga paa. 3 halimaw ang sabay-sabay na sumalakay. Itinaas niya ang nota at umagat ang isang pader ng apoy sa harap niya. 2 ang natupok agad. Ngunit ang isa, mas mabilis, nakalusot. Sumugod ito. Ngunit umikot si Dorinda. Umawit ng matulis at mabangis na hagod ng nota. At mula sa apoy ay humugis ang mga espada, sibat, at sandatang nagliliyab. Parang isinilang mula sa mismong galit ng kanyang tinig. Isang mabilis na indayog at tinaga niya ang panghuling halimaw hanggang sa ito'y patunaw sa apoy na siya mismo ang lumikha. Isang dambuhalang halimaw ang lumitaw. 4 ang mga mata. Usok ang balat. At bawat hakbang ito ay nagpapayanig ng lupa. Nakita ni Mira ang mga batang umiiyak sa gilid ng arena. Tumakbo siya pasulong. Isang mabilis na pagtugtog. At tumubo ang mga puno at baging. Humugis na matibay na pader sa pagitan nila at ng halimaw. Ngunit sa isang iglap, winakuwak ng halimaw ang mga halaman. Nanginig ang tinig ni Mira, ngunit hindi siya umatras. Mas mabilis siyang tumugtog at mula sa lupa ay umakyat ang makakapal na ugat. Binalot ang mga paa ng halimaw para mga posas ng kalikasan. Umangal ito at sa lakas ng galaw ay nakawala. Lumuhod si Mira. Idinampi ang kamay sa lupa at umawit ng mahina, nanginginig na nota. Mula sa ilalim ay sumulpot ang isang higanting puno. Itinulak ang halimaw paitaas at isinampal ito sa kabilang dulo ng arena. Tumayo ulit ang halimaw, ngunit umawit si Mira ng isang huling banayad na nota. Dumating ang mga ibon, lobo at marami pang hayop para tulungan si Mira. Tumubo rin ang mga bulaklak sa buong katawan ng nilalang. Kumalat na parang liwanag at unti-unti itong naghimay. Naging abo na dinala ng hangin palayo. Nakita ng buong arena kung paano tinalo ng Doremi ang mga halimaw. Lalong namangha ang lahat, lalo na ang mga pamilya
ng 3 dalaga na halos hindi makapaniwala sa lakas at tapang ng kanilang mga anak. Pagbalik ng kuryente, itinuloy ni Orion ang pagbasa ng resulta. Ladies and gentlemen, ang nagwagi sa Grand National Talent Quest ay silang 3. Nagpalakpakan ang buong lugar. Napilitang ngumiti si Farah. Ngunit sa kaibuturan niya ay may kirot na kumakagat. Isang apoy ng inggit na hindi niya maapula. Dahan-dahan pumalakpak si Minerva. Nakataas ang kilay, parang may iniisip. Si Lucian, tahimik lang, nakatingin sa 3 nang may hindi mapasang titig. Samantala, bumalik si Misty, hingal at tuwang-tuwa. Niyakap ang tagumpay ng 3 niyang bagong kaibigan. Matapos ang paligsahan, agad na naganap ang contract signing at isang maikli ngunit magulong press con. Pinuno ng mga ilaw at mikropono ang entablado. Kumalat ang mga tanong, kamera at mga papeles habang pinipirmahan ng 3 ang kanilang mga pangalan. Nagningning ang mga ngiti, nag-igting ang mga tingin, at nag-uumapaw ang papuri mula sa mga pamilya at taga-suporta. Habang papauwi na sila ng kanya-kanya, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin na may dalang babala. Isang aninong tumula sa dingding. Manipis, mabilis, at kasing dulas ng usok. May bulong na dumampi sa kanilang mga tainga. Mga salitang hindi nila maintindihan. Parang lumang dasal na naputol. Sino ang tunay na kalaban? Sino ang nagpadala ng mga anino? Sino ang may hawak ng kapalaran ng Do-Re-Mi? Isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban.